Alakusyo, ang ika-6 na linggo sa kaninang panahon. Ang kwento ng mapanlaban na nag-aanilangan. 15 of February 2026. Appendix 6, tinawag ang medalya ni Immaculate Conception, ang Miraculous Medal. Isa sa pinaka-inspiring at kilalang kwento na konektado sa Miraculous Medal ang kay Father Alphonse Maria Ratisbon, NDS, na karanas ng kahangang pagbabago noong 1842. Isa siya sa pangatapagtatag ng Religious or Congregation ng Notre Dame de Sion, na kilala rin bilang Religious of Our Lady of Zion. Sinabi ni Father na paglalakbay ni Ratisbon ay madalas na tinutukoy bilang the story of the defiant septic. Noong panahong iyon, siya isang mayamang Jewish banker at isang malakas na kritiko sa simbahang Katoliko. Habang bumibisita sa Roma, nakilala niya ang isang kaibigan sa kanyang kapatid na isang debotong Katoliko na naghamon sa kanya magsuot ng Miraculous Medal at ang magdasal ng Memore araw-araw. Sa pagkakalang ito ay biro lamang at gustong patunayan na ang lahat ng ito ay kalokohan, tinanggap ni Ratisbon ang hamon noong Enero 20, 1842. Pumasok siya sa simbahan ng St. Andre de la Frate. Habang nasa sacristan, ang kanyang kaibigan ay nagyaring hindi ka panipaniwala. Si Ratisbon ay nagkaroon ng kamanghang pangitain tungkol sa Birheng Maria, tulad ng pagpapakita niya sa Miraculous Medal na may maningning ng liwanag na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon nawala ang lahat ng kanyang pag-aanilangan at tagpuan siyang nakaluhod na lumuluha. He later expressed, "She didn't speak a word but I understand everything." Ang kamanghang karanasang ito ang nagbunsod sa kanya upang mabinyagang maging pari at iaalay ang kanyang buhay sa gawaing misyonero. Kasama ang kanyang kapatid na si Father Theodore Ratisbon, sama-sama tinatag nila ang ama, ang pare, brother at ang mga madre ng Zion na komunidad. Dinadala sila ng kanilang misyon sa mga lugar tulad ng Israel, kung saan lumikha sila ng mga hindi malilimutang site tulad ng community ng St. Felix de Ratisbon Monastery, itinayo noong 1874. St. John de Montana, the Church of Zion sa Encarem, 1860. Etse Homo, 1858, at higit pa sa France, 1847. Ang magandang kwentong ito ay isang testimonya sa pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga ledyonary ay madalas na nagbabahagi ng isang makapangyarihang kwento na sumasaklaw sa mga malagang punto ng pahina na tinatipid ng handbook tungkol sa kapangyarihang sakramento. Binibigyan diin ng salaysay na ito ang medalya ng isang tunay na daluyan ng biyaya na may kalayaang magbukas kahit ang mga pusong sarado sa pamamagitan ni Maria. Tinatawag ng handbook ang medalya na espesyal na bala. Ang konbersyon ni Father Alphonse, magandang itong ipinakita ni Alphonse Marie Ratisbon, ang kanyang pagbabago ay nangyari nang walang anumang sermon. Ang medalyang laman at isang simpleng panalangin, ito ay nagpakita ng mahalagang papel ng medalya sa pagtalo sa serpiente ng pagmamataas at kawalan ng pananampalataya. Sa makatuwid, ang mga ledyonaryo sa hinihikayat sa Appendix 6 na iaalay ang medalya sa mga mukhang walang malasakit o paggalit. Buong pusong pagtitiwala na si Maria ay gagawin ang natitira. Ang Legion of Mary ay nakatayo bilang ang pinakamalaking apostolikong organisasyon ng mga laiko sa simbahan Katoliko na nakatuon sa personal na kabanalan ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng panalangin at aktibong paglilingkod.
Itinatag noong 1921 ni Frank W. ito ay nagpapatakbo sa ilalim ng patnubay ng simbahan na pinagsama-sama ng mga miyembro kasama ang Manabirheng Maria sa kanilang misyon na dudurog sa ulo ng ahas at baguhin ang mundo para kay Kristo. Ang Appendix 6 sa 2014 and 2022 na edisyon ng English Handbook ay tumatalakay sa Miraculous Medal na orihinal na kilala bilang Medal of the Immaculate Conception. Ang simbolismo ng medalya ay naglalarawan kay Maria bilang tagapamagitan ng lahat ng grasya na may nagniningning ng mga sinag ng liwanag na umaagos mula sa kanyang mga kamay na sumisimbolo sa mga biyayang ibinibigay niya sa naghahanap ng kanyang pamamagitan. Ang disenyo na naglalarawan kay Maria nakatayo sa isang globo at dinudurog ang isang ahas na sumasalamin sa tagumpay laban kay Satanas gaya ng inihula sa Genesis 3 hanggang ang 15 ng Hebreo Biblia Lumang Tipan. Para sa mga legionaries, ang medalyang ito ay tinuturing na espesyal na bala. Sa kanilang mga espiritual na laban ang panawagan ng pagpapalamuti ng medalya, "O Maria, ipinagdihin na walang kasalanan, ipanalangin mo kaming lumalapit sa iyo," ay binibigkas araw-araw bilang bahagi ng Catena Legiones. Kaya hinihikayat ang lahat ng mga legionary na ibahagi ang medalya ng bukas palad, nagpapalaganap ng pag-asa at ng aanyaya sa iba na yakapin at tumutubos sa pag-ibig ni Jesus. Bagamat hindi tahasang binabanggit sa seksyon ng handbook sa medalya ang mga kawikaan 18-22, siya na nakasumpong ng asawa ay nakasusumpong ng mabuti at tumatanggap ng pabor mula sa Panginoon ay kadalasang espirituwal na nauugnay sa debosyon ni Maria na nag-aanyaya sa mga mananampalataya. Natuklasin si Maria bilang isang mapagmahal na ina at asawa ng banal na espiritu. Ang malalim na relasyon na ito ay nagdudulot ng banal na pabor o biyaya sa lahat ng naghahanap ng kanyang pamamagitan. Sa opisyal na handbook ng Legion of Mary Fedex Sais, ang Miraculous Medal ay magandang inuugnay sa mga turo ng mga ama ng simbahan. Sa pamamagitan ng makapangyarihang konsepto ng bagong Eva, inihayag ng handbook na ang disenyo ng medalya ay tinatapakan ni Maria sa ahas, nakikita naglalaman ng proto-evangelium na matatagpuan sa Genesis 3 hanggang 15, isang doktrinang malalim na nakaugat sa turo ng sinaunang simbahan. Ang doktrina bagong Eva, ang mga ama ng simbahan tulad nila Saint Irenaeus at Saint Justin Martyr ay nagpapaalala sa atin na habang si Eva ay may papel sa pagbaksak ng sangkatauhan, si Maria bilang bagong Eva ay tinatanggap ang kanyang papel sa ating pananumbalik. Ang medalya ay makapangyarihan naglalarawan nito sa pamamagitan ng pagdurog sa ulo ng ahas, pagtupad sa propesiya ng isang walang hanggang awayan sa pagitan ng babae at ng diablo. Mediatrix of all graces, itinampok ng handbook ang paniniwala na ang lahat ng mga biyaya mula sa pagtubos ni Kristo ay dumadaloy sa pamamagitan ni Maria. Ang mga sinag ng liwanag nagmumula sa kanyang mga kamay sa medalya ay sumasagisag sa maternal motherhood of grace, isang tema na umalingaw-ngaw sa mga akda ng mga dakilang santo tulad ni Saint Ephrem at pinatibay ni Saint Bernard ng Clairvaux. Kasama ng pagtubos ang kabaligtaran ng medalya ay nagpapakita ng sagradong puso ni Jesus sa tabi ng kalaslinisang puso ni Maria na sumasalamin sa matinding habag ni Maria na nagdusa kasama ang kanyang anak sa krus upang tumulong na makamit ang mga biyayang ibinahagi ngayon ng mga lehionaryo sa mundo. Si Maria bilang ang babae ng banal na kasulatan, kinilala ng mga ama si Maria bilang ang babae na inilarawan sa parehong Henesis at Apokalipsis, ikalabing-dalawa. Ang Apendisais ay nagbibigay inspirasyon sa atin sa pamamagitan ng pagpapatibay na ang medalya ay nagsisilbing isang tulong sa pagtuturo na nag-uugat sa mga lehenaryo sa biblikal na patrisistkong pagpakakailanlan ni Maria na ipinanganak na walang kasalanan at tinawag ko pang tumulong sa spiritual na pakikipaglaban.
Ang Catechism ng Catholic Church o CCC ay nagbibigay ng ilang magandang insight na sumusuporta sa nakita natin sa Appendix 6 ng Legion of Merit Official Handbook. Habang ang handbook ay tungkol sa devosyonal na paggamit ng Miraculous Medal, itinatampok ng CCC ang tatlong pangunahing katotohanan na kinakatawan ni Maria. Una, ang dogma ng Immaculate Conception. Sa Appendix 6, nalalaman natin na ang medalya ay orihinal na tinawag na medalya ng Immaculate Conception. Relasyon ng CCC ang katekismo ay magandang paliwanag na si Maria ay ipinangangalaga sa lahat ng bahid na orihinal na kasalanan. Mula sa mismong sandali na siya ay ipinaglihi. The medal's link, ang panalangin sa medalya o Maria, ipinaglihi na walang kasalanan, direktang tawag sa mahalagang turong ito. Ikalawa, si Maria bilang tagapamagitan ng lahat ng grasya. Inilarawan ng handbook ang mga sinag ng liwanag na nagmumula sa mga kamay ni Maria sa medalya bilang mga simbolo ng kanyang mahalagang papel sa pagbabahagi ng mga biyaya ng katotohanan. Relasyon ng CCC sinasabi sa atin ang katekismo na ang tungkulin ni Maria sa pamamagitan ay patuloy na nagsasabi ng kanyang pagiging ina ay siya kauwisan ng biyaya ng pagpapatuloy na walang patid at siya ay kinikilala bilang mediatrix. The medals link ang mga sinag ng liwanag na iyon ay kumakatawan sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin mula sa Diyos. Ang medalya bilang sacramental, tinatawag ng Appendix 6 ang medalyas na espesyal na bala at isang palatandaan na nagtuturo sa atin sa malalim na katotohanan. Kaugnay ng CCC, inilarawan ng katekismo ang mga sakramento bilang mga sagradong tanda na tinatawag ng simbahan na tumutulong sa paghahanda sa atin na mamanap ng mga pagkapala ng sakramento. The medals link nakikita ng Legion ang medalya bilang isang mahalagang kasangkapan para sa ebanghelisasyon na kumikilos bilang isang nakikitang tanda ng ating debosyon kay Maria at sa kanyang anak. Espiritu na digmaan, ang bagong Eva, itinuturo ng handbook ng imahe ni Maria na tumudulog o dumudulog sa ahas sa harap ng medalya ay nagpapaliwanag ng kanyang tagumpay laban sa kasamaan. Relasyon ng CCC ayon sa katekismo si Maria ay kinikilala bilang ang babae. Mula sa Proto-Evangelium Genesis 3 hanggang 15, nasa pamamagitan ng kanyang pagsunod ay naging bagong Eva at ang dahilan ng kaligtasan para sa buong kasangkatauhan. Makikita natin kung papaano ang Miraculous Medal ay hindi lamang nagsisilbing isang mahalagang bagay sa devosyonal, ngunit nag-uugnay din sa atin sa malalim na katotohanan tungkol kay Maria at ang kanyang papel sa atin. Ang ugnayan sa pagitan ng ika-6 na linggo sa kaninang panahon at Miraculous Medal ay tungkol sa pagkapagaling at pagkabalik sa mga tao sa kabuuan. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, ang ketongan ay kumakatawan sa mga espiritual na pakikibaka na nakaakibat sa kasalanan. Sa kabilang banda, ang Miraculous Medal na huli na nakilala bilang Medal of the Immaculate Conception ay magandang sumisimbolo sa pangangalaga ni Maria mula sa orihinal na kasalanan. Ang medalyang ito ay gumaganap bilang isang espesyal na paraan upang maibalik ang mga kaluluwa sa mga biyaya ng Diyos, tulad ng kung papaano nagpakita si Jesus ng habag sa pamamagitan ng paghihipos sa ketongin. Parehong binibigyan diin ang mensahe ng Ebanghelyo at ang medalyang kahangahangang panagnanais ng Diyos sa madama ng lahat ng kumpleto ang tinatanggap kanilang komunidad. Ang Miraculous Medal ay nagsisilbing tulungan sa mga maaaring makadama ng espiritual na pakidismaya at makabalik sa simbahan. Ayon sa Legion, ito hindi lamang isang simpleng bagay na devosyonal. Ito ay nakikita bilang espesyal na bala. Dahil dito ay sumasamalamin ang walang hanggang katotohanan mula sa mga ama ng simbahan tungkol sa mahalagang papel ni Maria sa pagkatagumpayan ng kasamaan. Para sa pagmumuni-muni talakayan, sa paanong paraan nagsisilbing extension of Jesus' hand ang pamamahagi ng Miracles Medal sa mga nasa ating komunidad na dumaranas ng ketong ng espiritual na paghihiwalay. Humanap tayo ng lakas ng loob na hawakan ang mga pinalayas ng lipunan.
Nakikita ba natin ang medalya bilang isang piraso lamang ng metal? O nakikita ba natin ito bilang instrumento kung saan hinahawakan ni Maria at ni Jesus ang kaluluwang dinadalaw natin? Handa ba tayong pumunta sa mga may ihirap na lugar, sa mga bilangguan, sa mga lansangan, o sa mga tahanan ng mga galit para ialay ang medalyang ito?